Samantala, inalam din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng zero balance billing sa isa pang DOH-accredited hospital, ang East Avenue Medical Center sa Quezon City. Dito ay muling binigyan diin ng Pangulo na hindi na dapat mahirapan sa pagkuha ng serbisyong medikal ang ating mga kababayan. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Hindi dapat mahirapan ang mga nangangailangan. Yan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagpapatupad ng zero balance billing policy sa DOH at PhilHealth accredited hospitals sa bansa. Kaya para matiyak yan, binisita niya ang East Avenue Medical Center sa Quezon City para matiyak na maayos ang proseso ng no balance bill policy. Ito yung patuloy natin pag-inspeksyon at pagsiguro na yung ating programa na zero billing ay unang-una na nagagampanan ng lahat ng mga ating mga ospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Dagdag pa ng Pangulo, bagaman kailangan pa itong plantsahin sa simula, ipinunto niya na maganda naman ang itinatakbo ng pulisiya. Kailangan lamang anyang maipakalat ang impormasyon para maiparating sa kamalayan ng publiko nang sa gayon ay di na nila kailangan pang isipin ang panggastos bago pa magpatingin sa doktor. So I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Mabuti naman at malaking bagay dyan, kaya ikalat ninyo ito, word of mouth. Kasi yung mga ibang pasyente sila, wala kayong binabayad, meron palang ganyan. So ikalat natin, palaman natin sa lahat ng tao para hindi na sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot at magpagaling. Ang zero balance bill ay alinsunod sa Universal Healthcare Law kung saan ang PhilHealth na ang sasagot sa gastos ng mga pasyenteng nakakonfine sa public hospitals at nananatili sa basic accommodation, kabilang na ang room charges, doctor's fee at iba pa. Nito lamang Hulyo matapos ang SONA ng Pangulo, umabot na sa mahigit 2,000 pasyente mula sa basic accommodation ang na-discharge at wala nang binayaran sa East Avenue Medical Center. Burado na rin ang bill ni John Marfil na na-admit noong Hunyo matapos magtamo ng ilang fracture sa katawan dahil sa aksidente. Kung dati ay aburido kung saan huhugutin ang mahigit 500,000 piso na pambayad sa ospital, mas napanatag na siya ngayon dahil wala na siyang babayaran kahit piso dahil sa zero balance billing policy. Andun na po ako sa point na iniisip ko lagi gabi-gabi noon. Habang andito ako sa ospital, paano babayaran? Saan ko po kukunin yung pambabayad? Tapos, siguro nung nalaman namin yung about po dun sa zero balance billing po. Doon po nawala yung parang yung parang bagabag. Kumbaga, yung bagabag napalitan po ng saya. Emosyonal din ang kanyang ina na si Hilda dahil tila nabunutan anya siya ng tinig nang mabura ang kanyang bill. There's some joy po kasi siyempre, kaiisip mo po kung saan ka kukuha ng ibabayad, tapos ganito, magiging zero bill siya. Yun po, talagang napakasaya po talaga namin. Ayon sa DOH, ipinatutupad ang zero balance billing sa lahat ng DOH at GOCC hospitals sa buong bansa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.